Dalawang magsasaka ang nakatira sa isang baryo at parehong nagsusumikap upang magtanim ng kanilang mga pananim. Magkatabi ang kanilang mga bukirin, at bagamat hindi magkapareho ang kanilang mga pananim, palaging may tahimik na kompetisyon sa pagitan nila. Ang bukirin ng isa ay iyan at mataba, samantalang ang isa naman ay nahihirapan dahil sa mahirap na lupa. Taon-taon nilang nilalabanan ang isa't isa para sa pinakamagandang lugar ng patubig, palaging nagtatangkang talunin ang isa. Ang magsasakang may mayamang bukirin ay madalas pagtawanan ang isa pa dahil sa kanyang kahirapan. Ang nagsasakang nahihirapan, naiinis sa kanyang mga pananim na mahirap tumubo, ay laging sumusumpa sa kanyang kapalaran at sa yabang ng kanyang kapitbahay. Isang tag-init, dumating ang matinding tagtuyot sa baryo. Ang ilog na nagsusuplay ng tubig sa kanilang mga bukirin ay natuyo at ang lupa ay naging tigang. Walang patubig, kaya't nagsimulang matuyot ang kanilang mga pananim. Ang mga pananim ng magsasakang may mayamang bukirin ay agad natuyo, samantalang ang mga pananim ng isa ay nahirapan pa rin, pero may buhay pa. Desperado, napansin ng magsasakang nahihirapan na ang mga pananim ng kanyang kapitbahay ay malapit ng mamatay. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo siya sa bukirin ng kanyang kapitbahay at inalok ang kanyang tubig mula sa isang balon na lihim niyang inukit sa sarili niyang bukirin, umaasang matutulungan niyang buhayin ang mga pananim. Noong una, tumanggi ang magsasakang may mayamang bukirin. Palagi siyang naging mayabang at hindi humihingi ng tulong. Pero habang lumalala ang tagtuyot, nagpasya siyang tanggapin ang tulong at nagsimulang ibuhos ng magsasakang nahihirapan ang tubig sa tuyot na lupa ng kapitbahay. Dahan-dahang nabuhay muli ang mga pananim. Bilang kapalit, inaalok ng magsasakang may mayamang bukirin ang kanyang matabang lupa upang matulungan ang magsasakang nahihirapan na mapabuti ang kanyang mga pananim. Magkasama silang nagtrabaho, at kalaunan, parehong lumago ang kanilang mga bukirin. Nawala ang kanilang tunggalian at napalitan ng respeto at kooperasyon. Nang matapos ang tagtuyot, parehong namulaklak ang kanilang mga pananim, at natutunan nila ang isang mahalagang aral. Ano ang makukuha nating aral sa kwentong ito? Ang kwentong ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagtutulungan kaysa sa kompetisyon. Madalas, kapag iniiwasan natin ang ating mga pagkakaiba at nagtutulungan, nalalampasan natin ang mga hamon na imposibleng malampasan mag-isa. Sa buhay, hindi laging tungkol sa pagkapanalo o pagiging pinakamahusay. Mahalaga ang magtulungan, mag-aral mula sa isa't isa, at lumikha ng mas maganda ng magkakasama.